But Oh, as Filipinos, do we have the capabilities to think like the French? ayun na nga. Ikaw, itanungin mo yung sarili mo, do you have a capability to think what the French did? If you don't, stop asking question on whether you're gonna wait for 4 or 10 years. Just wait for 10 years. Ganun lang kasi, tapos. Ang hirap kasi sa mga tao, Sas, inaantay nila na iba yung gumawa, kumilos para sa kanila. Correct, so, imbis na kayo mismo yung tumindig at kumilos, why are you waiting for others to do the work for you? Yeah, bakit mo sa tingin na itong pagpapaalis sa kanila would be like any kind of pagpapaalis? Remember, you are going to uproot an entire predatory elite. Do you think that if you put Sara Duterte there with that kind of predatory elite, he would be able to govern well? Are you serious? You know, sinasabi ko, no, until you get the courage to do what the French did, just wait. For 10 years. And enjoy the show. And enjoy the show. Ayaw mo pala i-sacrifice yung sarili mo for the future generation. Then just stop all this, expose lang natin yung mga corruption nila. Baka sakaling magbago. Ngayon, kung hindi naman, again, if the people, if those who would like to protect, if those who have the duty to protect the people will not do the historical thing to do, nothing's gonna do. That's nothing gonna happen. I'm not gonna talk to the Filipino people dahil wala naman silang kakayahan. But if those who have the duty to protect the people will not do the historical founding moment of the new Philippines, walang mangyayari. Not gonna happen. Ako nga, di ba sinulat ko nga, di ba? Okay na yan, mamili na lang kayo, no? You're gonna do the historical thing, syempre, i-condemn kayo ng West, ganyan. Pero the future Filipino people will consider you as the founding fathers and mothers of the new Philippines. So, hashtag protect the people. Kita nyo si SMNI, di ba? So yung SMNI na lang ang natitirang critical na media, no? Pinatahimik pa. Finish pa yung assets, na-unlock pa, na-freeze na. So, wala na. Nasaan na yung critical media mo? Wala na. Even yung mga sinasabi nilang traditional opposition na which is a misnomer really because hindi naman sila opposition talaga eh. Kakampis na. Hindi ba? Yung narrative nila, yung traditional opposition daw was 5% na lang dun sa survey ng Okta. I think it's 5%. Yun yung mga na-flash sa Inidoro. They're not traditional opposition. Huwag nyo kami niloloko. Hindi ba? True. They're traditional trapo. Yes. Ang talagang opposition ngayon are the DDS. Walang iba. So, DDS yan. Actually, ang opposition na lang ngayon, opposing interest. Yung interest ng people in power is, in opposite sa interest ng mamamayang Pilipino. Kasi Joey, nagkataon lang kasi na the Dutertes, sila yung nag-embody ng political beliefs natin eh. Hindi ba? So kahit na sino man yan na ibang tao yan, pero siya yung nag-embody ng paniniwala natin na nationalist, anti-oligarch, para sa ordinaryong tao. Doon tayo eh. Hindi ba? Ayun na. Sige, Joey, mamaya na yan, we've always been outside. Ito ba? Opo. I think so. Pero ano lang to, 1 minute lang to eh. Hindi yan yung full. Dapat yung full. Oo nga eh. Asan yung full? Ito for 4 minutes 24. Ito? Pandadaya na mangyayari. Malinis ibig sabihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga positions. Walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganun. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. We believe nagkaroon na po kayo ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go. Can you tell us about lang po sa inyong naging meeting? Yes, oo. Kagabi na meron kaming dinner meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. So, nabili ako ng konting legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. Tapos pag-usapan namin ang midterm elections, politika. Karamihan ng pag-uusap ay politika at kaparte siya ng midterm elections. Wala akong nabigay ng mga commitments sa kanila. Sinabi ko sa kanila na siguro mag-antay muna tayo ng survey ng September or October bago yung filing, bago natin pag-usapan kung anong gagawin para sa midterm elections. At ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at i-encourage ang ating mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025.
Mhm. Malinis, Okay. ibig sabihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga positions, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. Okay, sorry VP ha, mag-follow up lang ko. Ma'am, you said hindi kayo nakapagbigay ng commitment. Does it mean, ma'am, na they ask po for your help para sa 2025? Yes, merong ganun na conversation na nangyari, yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers and I want to scan the political landscape. Sabi ko, kasi kailangan kasi niyan, pag nangampanya ka, ay meron kang entablado na tatayuan, meron kang microphone na hihiramin doon sa lugar kung saan ka mangangampanya. Kailangan mo planuhin yan. So sinabihan ko sila, mag-meeting tayo ulit. Sabi ko, antayin natin ang numero, mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung anong pwedeng maitulong ko at anong pwedeng gawin natin. Importante din kasi sa amin, yung mga kandidato na mula sa Mindanao, dahil syempre galing kami Mindanao, laging nahuhuli ang Mindanao. In fact, hindi lang Mindanao, Visayas as well, nahuhuli lagi yan. Particularly yung mga nasa dulo ng Western Visayas at Eastern Visayas, yung mga lugar na yan, lagi napapag-iwanan yan. So sinabi ko sa kanila, mahalaga din na dalhin natin istorya ng paano ang peace and development sa Visayas at Mindanao. Ma'am, sorry. SMNI, sorry kapatid, bago ko ipasa sa'yo. Ma'am, what do you mean when you say antayin ang number? Are you referring to the ranking of the said candidates po? Ni si Senator Bato at Senator Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys, tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys, tapos mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya. Dahil sabi ko nga, mahalaga sa amin ang Visayas at Mindanao sa pagtutulak ng peace and development dito sa ating government. Ayun na. Mga cut-cut yung mga yung press con ni Inday eh. It's Walang an endorsement already. I love it. So ibig sabihin wala palang malinaw na yung meeting nila ni yung meeting niya with Bato last night. Di ba may picture sila together? Pero isa lang din ang malinaw. Ini-endorse niya na yung dalawa. Ha? Ini-endorse niya na yung dalawa. Yun eh. Wala pa nga siyang commitment eh. Sabi niya wala pa siyang commitment eh. Magmi-meeting pa sila. After bumalik ng survey, saka sila mag-uusap-usap ulit. Hindi naman niya, kasi at least open siya sa kanila. Pahapyaw. Yeah. Teka, sino ba nasa lineup Well, nila? I mean, meron na ba lineup? Wala nga lineup si Inday eh. Or Wala magiging siyang guest commitment candidate? sa sagot niya eh. Di ba? I mean, I don't know kasi kung may lineup, di maganda sana merong definite na masusuportahan, hindi ba? This early kailangan August na. Ang COC kailan ba COC? October? Yeah, pero kung titingnan nyo, kasi di ba lagi may nagpapasurvey kung sino yung mga iboboto na senator. Laging pasok naman yung dalawa eh. Alam mo yun, ang number nila is nandun pa rin sila sa magiging sure winner. Gano'n ba yun magde-deviate sa darating ulit na pa-survey nila ang result? So, kung titingnan natin yung mga lumabas na mga pa-survey na hindi sila nagpa-sponsor, makikita mo pasok yung dalawa. So technically, sinasabi niya na kailangan silang dalawa para sa representation ng Mindanao at ng Visayas. It's an endorsement. Diba? So, anyway, Tolentino, for instance, makabilang parlor na. So, sa mga survey, I think Tolentino is somewhere 10, 11, 12 eh. So, siguro, yung sa kabilang parlor niya, that might help his chances din. Diba? So, yun yung feeling ko doon. But the thing is, sino yung mga candidates under kay BP Sara? Yun ang magandang malaman. Well, for me, doon sa sagot ni Inday Sara, wala pa talaga siyang commitment. At least yun yung sinasabi niya. Wala pa siyang commitment. Ang lang doon is that, nakita kasi ng tao that they are finally talking. Kasi nga, di ba may mga speculation nga na Inday Sara is not in good terms with Bongo, ganyan-ganyan, yung mga ganun. So, that alone, malaking bagay. Although, klaro na, base doon sa sinabi ni Inday Sara,
she's not taking any, she's not giving any commitment at the moment. Gusto niya muna na, well, that's actually very Inday yung bago mag-decide, gusto niya muna merong panghahawakang, Ito ang last ng Pulse Asia. May 20, June 17 to 24. Tulfo, Soto, by ranking Erwin Tulfo, the brother, Soto, Cayetano, and then Tulfo again, then Tulfo, and then Duterte, Go, Marcos, Pacquiao, Lacson, Dumagoso, De La Rosa, Bong Revilla. So, si Tolentino, layo niya. 15 to Malayo. 25. Malayo, no? Malayo. 15 to 25, 15 to 25. So, most probably, 2028 will be Tulfo. Dalawang Tulfo Would sa... be? Dalawa? Dalawang Tulfo. 2028. Oo. Dalawang Tulfo, Ben Tulfo and Erwin Tulfo. Kaya siguro nagbiro itong sina Duterte na tatlo silang tatakbo kasi tatlo ang magiging Tulfo sa Senado. Gaguhan na to, girl. Sinasabi ko iyo. Pag nagkataon sa Senado, dalawang Cayetano, Villar. tatlong Tulfo, isang Villar. Wala na hindi wala na si Cynthia Villar. Si Camille. Yung anak niya si Camille na Camille, tatakbo. Hindi naman pasok si Camille Villar. Wala pa siya, wala siya. Tapos, so it's going to be a Tulfo Senate. It's going to be a Tulfo Senate. That is kung hindi kikilos yung mga yung mga co-warranto nila, cases nila. Well, hindi makikilos yan. Tulfo is sure win. So, And remember, one of the Tulfos was used to be an US, Army. di ba part siya ng US military? Oo. Yeah. 2028 is a Tulfo affair. So, ang tatlong Tulfo sa Senado, Tulfo ng presidente sa 2028. Oh my God. Hindi na yata kami makakauwi ng It's going Pilipinas. to be a Tulfo government. Paano na si Lamba? Hindi, ang gagawin nila is they're going to be the power behind the throne. If they cannot have the throne, they're going to be the power behind the throne. Di ba? Kingmaker ba? Kung sino susuportahan nila, yun Kasi yung it's going nila. Yun yung... Kita mo si Tulfo ngayon, quiet. Si Mon is ang Tulfo, naglalaro sila. Yung si Mon, siya yung Oo. Ayun na nga, it's going to be a Tulfo affair in 2028 kasi kung tatlong Tulfo ay gusto ng Pilipino sa Senado, bakla, this is history in the making. Diba? So, most probably, kung mag-endorse dito si Sara, sinong lalapit kay Sara? Most probably, it's going to be Soto. Well, number 2 na si Soto. He doesn't need the... Hindi na kailangan. Siguro si Lacson. Ang mga taga Mindanao lang naman dito, De La Rosa, Pacquiao, Go, Duterte. That's it. Tatakbo ba talaga si PRRT? We don't know. Maybe not, maybe yes. Pero ang nangyayari dito, they are already, I think they have already set up the Senate na sino patingin nga ng senator ng 2020, ng current senator? 2022? Ngayon. Yung lineup ngayon? Ito yung mawawala. So, mawawala. So, ang matitira na senador, si Alan Peter, si Ejercito, si Escudero, Estrada, Gatchalian, Ontiveros. Hanggang 2028 pa pala si Ontiveros? Hindi. Kakapanalo lang niya yun ng 2022. Legarda, Padilla, Tulfo, Villanueva, Villar, Subiri. So ngayon,
kung ito ang papasok, so can you imagine, sino dito ang 1, 2. Alam mo, baka ma-impeach si Inday. Ano? Ayun lang. Tangina mo. Baka ma-impeach. Ano? Baka ma-impeach si Inday. So the Tulfos will vote for impeachment. So hindi sila... Oo, may gripe sila sa Duterte dahil nga, di ba, dun sa advertising emerald. So, 3 Tulfo, may 3 ka na. So, sabihin niyo kung yes or no, kung boboto to ng impeachment, ha. 3 Tulfo, yes. Alan Peter Cayetano. Yes, butterfly yan. JV Ejercito. 50-50. Jinggoy. Jinggoy. Yes. Win Gatchalian. Yes. Yes. Risa Ontiveros. Yes. Yes. Lauren Legarda. Yes. Apa yan? Robin Padilla. Parang Hindi yan. yan. Solid yan. Joel Villanueva. Yes. Yeah. Pwede no. Parang medyo Ako yes. iba yung ano ni Joel Villanueva ngayon eh. Yung tunog niya ngayon iba eh. Sabihin natin, Mark Villar. I think si Mark No, Villar. Mig Subiri. No. No. Baka hindi rin. Hindi natin alam. Yun nga lang din. Soto. For me po, the Estrada might be... Ilan na yung ano? Ilan na yung Palo. yung yes, yung sure na yes. 2/3, di ba, Joey? Kailangan 2/3? Uy. O 50% na? Hindi ano? 50% plus 1. 50% plus 1. So, kailangan mo Simple majority lang yata pagka impeachment. 13. 13. So, ilan na? 8. So, kailangan pa ng 5. Dumagos. I think po si JV it will say no. Really? Yes, because ang money nito, US money to. if that's the case po, maybe yes. Pero pag pag history po, kasi what I know po is Sarah is really close with the Estradas before. Prior po tumakbo si Pinoy, she did not really parang raise the hands of Pinoy because she wanted to raise the hands of Estrada, of ERAP. Kaso Si si Inday. Sarah. Yes, Kaso si Heidi, Pinoy ang tinaas niyang kamay nun eh. Yes. Di ba? Di ba? Given the lineup, di ba? Parang may chance. Delikado. Delegates. Saan si Amy Marcos? Ha? Amy Marcos. No. Ang iboboto ni Amy, I'm pretty sure magboboto siya ng no. Pero, Bong Revilla, Cavite. Yes, yan. Dumagoso. Ano pa pala yun si Revilla, no? So, ilan na sa Siyam na? Teka, kasama si Revilla, Siyam. Pero meron ka ng most probably 8. Oo. Solid yun. So, pag 5, yung 5 na lang. Bebe, ang may mawawala na ng 2028. Kailangan nila ng pabao. Tapos si Moreno po is as what I've heard is medyo money. Kasi magkano kailangan mo kasi to ang kasi niyan, yung house sigurado na yan, anti-Inday yan. Anti-Inday ang house. The impeachment will be breezed through the house. Ano tawag dito? Pag impeachment sa Senate, yung conviction sa hindi, US Senate pala to. Dun sa listahan natin, si Chis Escudero, naisama mo na ba? Sabi niyo yes siya. So, okay, kasama na siya doon. Kasi yan ang plano na nila eh. Gusto nilang impeach Inday eh. They really wanted for Inday na mawala talaga sa political. Yes. Ang kasi niyan, gamble yan. Gamble. Kasi sa House, sigurado yan si Inday may impeach. So, conviction na lang, di ba? Conviction na lang sa Senate. Ngayon, parang Merceditas Gutierrez, na-impeach siya sa House. Ngayon, kasi ang parusa kasi ng impeachment, you're not allowed to run in any public office. So, gamble yan.
si Inday ba ay magre-resign or igagamble niya? Yun ang nakakaloka. Kasi they will do everything to remove the Dutertes. Or will be Inday the French signal? Hindi, kasi ang dami dito. Ang dami dito may sabi. Two-thirds din sa Senate. Two-thirds din ang kailangan sa Senate to talaga? convict. Two-thirds Ay, din. mahirapan. Kaya 2/3, di ba? Alam ko 2/3. Two-thirds din. Kasi nung Parang kay Corona, 2/3. Naalala ko yun. Two-thirds. So, maano to? Mataas yung threshold. It might be a steep climb. It might be a steep climb sa Senate. Pero kasi Hanggang Oo. Congress lang. hanggang Congress lang. Pero paaabot to ng Senate. Ganyan. So, parang they might risk it na, okay, ilagay natin dyan kasi mahaba ang impeachment trial, no? So, the impeachment trial might be a good time for them to actually totally destroy Sara. Kung di man siya makonvict, basang-basa na siya noon after matapos ng impeachment. Kasi parang ang goal na nila doon, hindi makonvict, no? Basain na lang natin ang basain si Sara during Basta the yung mapapahiya ng Pero bonggang-bongga. sa resignation could also be interpreted as an admission of guilt, no? So kung nag-resign ka, parang, you're... Yeah, pero kung tagilid ka, kung mag-resign ka, pwede ka pang tumakbo ng kahit anong office, pwede pa siyang tumakbo sa Davao. And then just O pwede niyang i-gamble yan and then she has the numbers na na-acquit siya sa Senate. Yun ang magandang ending. Yun ang magandang ending kung ma-acquit siya sa Senate. Kasi pag na-acquit ka sa Senate, ay patay ka. Oo. Patay ka sa 2028. Mga tulfo. Diba? Hindi, ang ano kasi yan, no? Babahaan ng pera yan. Yan, I think that's the first agenda of the day after 2025. Kasi from 2025, 3 years na lang, 2028. So they would like to remove Sara by all means. Kasi ang matinding kalaban ni Tulfo sa 2028, si Sara. Diba? So, diba? Kaya yun ang nakakaloka, tatlong Tulfo sa Senate. Kaya pala nagbiro itong sila PRC na tatlong Duterte ang tatakbo. Kasi tatlo naman yung Tulfo dyan sa Senado. Gusto niyo naman pala, okay lang naman pala yan. Diba? May nakita ko sa comment kanina, Joey, ang sinasabi, si Erap daw kahit na-impeach, nakatakbo ng mayor ng Manila. Tandaan nyo, hindi natapos yung impeachment. Kasi Hindi. Na-impeach po si Congress. Na-impeach siya sa House. Ang ano po nito is kung makonvict ka sa Senate. Kasi ang nagpapataw po ng parusa ang Senate. At ang isa po sa parusa ng conviction ay hindi ka pwedeng tumakbo sa kahit anong public office. At kaya naman si Erap hindi nakatakbo kasi sa plunder na kaso, di ba, na convict siya doon. Sa plunder na kaso. And then, ang ginawa ni Pero binigyan siya ng pardon. pinamnesty siya. Pinardon siya, sorry. Tama. Ano yun? Absolute tayo, no? Absolute pardon. Hmm. Kaya nakatakbo siya uli as mayor. Pwede bang bawiin yun? Hindi. Alam ko hindi nababawi yun. Okay. Tinatanong ko yun dahil sa case ni Robin. Di ba may pardon si Robin? Alam mo, hindi nababawi. Hindi kasi makikita natin kung sinong hihingi ng endorsement ni Sara sa Magic 12. Definitely si Erwin Tulfo, hindi. Si Soto, maybe yes, maybe no. Si Pia Cayetano, yun ang aabangan mo. Hindi yan. Si Ben Tulfo, hindi rin. Of course, si Digong, endorse si Go, si Amy Marcos, of course, no. Si Pacquiao. Maybe. Yan ang talagang ang tanong ko talaga po. Anong nangyari kay Pacquiao? Bakit siya nag-flip-flop with the Dutertes? Because what I know historically, Pacquiao and Digong is really, really close. Oo. Sabi ni Sara, don't forget Baste, wala po siya sa top 12 ng survey. Nandyan siya, pero wala siya sa top 12 ng survey. Wala siya sa top 12. Sabi ni Erap left pala kanya, but did he ever officially turn in a resignation? Sinubukan pa yata niyang ilaban sa press pa din siya ng Pinas, even when GNA was seated. Well, it was considered a resignation. Supreme Court decision dyan. May Supreme Court sinulat ruling na niya yan. sa diary, settled na yan, Lara. Sinulat niya sa diary na parang nagre-resign siya, tinanggap ng Supreme Court as constructive resignation. So, as far as the Supreme Court is concerned, nag-resign siya.
Pero sino po yung trailing? Like, let's say po, di ba, top 12. Sino po yung nasa 13, 14, 15, even 16? Ayan, oo. Dilma Kasi Santos, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Abby Binay. Wala na ang Binay, no? Wala na ang ang Wala na. magic ng Binay ni, no? Shoota puro sa kalaban. Dilma Santos. Oo, recto, andun si di ba? BFA. Hindi si Era pa nagsulat sa diary, staff ko noon ni Angara. Oo, staff nga yata, oo. Ni Angara. Yeah. Oo. Ayun. Wala si Harry Roque o hindi siya sinama Malayo si Harry Roque. Tsaka hindi siya tatakbong Senate. Hindi siya sinama sa pilian, Sos? Hindi, kasi wala naman siya intention eh. Okay. Ang ano kasi niyan is yun ang nakakaloka, no? 3 Tulfo yung nandito. Ang posibleng maupo sa Senado. It is actually, it's so weird. The Senate would be so weird. Tsaka they have the the opportunity to Multiple multiple last names. They would have the opportunity po to parang decriminalize the libel. Kung hawak Well, ng press. Yun ang nakakaloka kay nakakaloka yung Tulfo Nation Tulfo Nation. And the thing is, they're not friends. Like as brothers, they're ikukuwaran not to yan. friends. Sa tamang panahon, ikukuwaran to yan. Sino? Mga Tulfo. Bakit? Libel conviction yung mga yan eh. Lahat sila? Hindi ko, yata. Si Erwin, si Ramon, si Rafi Tulfo. Si Ben Tulfo, hindi ko sure. Parang, si Ben. Parang si Ben is, siya yung mas sa kanila mas rogue. Si Ben? Si Ben. Mas rogue kasi yan siya mag-comment or ng mga statements, diba? Malamang meron din, Compare sa apat. Parang si Ramon pa yung medyo diplomatic. Tandaan nyo rin na sa House, may mga Tulfo pa rin dyan. Kasi yung ACT-CIS, for example, I think they're still gonna be there. Yes, yung asawa niya, yung anak niya. So sa both houses, they are represented pa rin. Diba? And mas malakas na sila ngayon. Magiging mas malakas sila. Diba? Ayun. Kasi diba Ate Joey, kung libel to call warrant to them, but since they ang have ina ng audio mo, traffic? Since diba, may sila, may libel yung pwede mo palang malakas eh. Since di ba po may libel silang dalawa, any of them, which si Rafi talaga yung may libel na klaro, pero they have the chance to decriminalize libel while they are in Congress as well as in Senate for them to position in if they can get enough votes para supportahan sila i-decriminalize yung libel. But I don't think they're just going to be 3 votes eh. Joey. I don't know if they can get enough support para to Joey, pag nag-decriminalize tayo ng libel, retroactive ba yan? So halimbawa kasi kung prospective yan, di ba? So kung na-commit mo na yung crime in the past. Siya, pero pagka-criminal kasi, retroactive effect kung favorable sa accused. So in this case, kung madi-decriminalize yung libel, mawawala. Yung kuwaran to is mababaliwala. Kung magkukuwaran. Squash. Oo. But if kasi favorable sa kanya eh. Favorable sa accused. If yung parang mind games or lang po, mga kathang isip lang. Kasi 'di ba si Tamba wanted possession. What if he wanted to squash as well the Tulfos? Ano? Kasi 'di ba Tamba wanted to position himself as one of the greater power in the Philippines. So since Tulfo will be like a wall, like the Berlin Wall, what if he also wanted to smash that Berlin Wall? No, he can't. Tulfo. Kasi 'di ba? Kasi 'di ba na nila I mean just for sake of argument na squash na nila yung Duterte Wall. How about the Tulfo Wall? Ayun ang mahirap. Why? Hindi nila i-smash nga ang Tulfo Wall kasi nga magka-jamming na sila, di ba? Kasi pwedeng ganito, no? I'm gonna play along the co-warrant of Joey. Pwedeng Tulfo, ang tatapos ang vice president niya, Romualdez.
Oh, shit, yeah. Kadiri, Roman. So, Di ba? Kung hindi siya mananalo ng presidente, baka vice president. Tapos, pag nakaupo na, baka sila pa magpakawaran to kay Erwin, ano? Baka sila pa magpakawaran to. Tamba ang presidente natin for 10 years. for 10 years. Good luck. Shit. Alam mo yun, girl, at this point, parang all the weirdest things can happen. Oo. Imagine, niligaw-ligawan niyo si Sara, tapos binalasubas niyo ng bonggang-bongga. Si Duterte, pinalibing yung Marcos na for over 30 years, ayaw tapos ginanyan-ganyan nyo. Anything can happen. Right now, lahat na ng kababuyan pwede mangyari. Wala lang ang pakialam ng mga Pilipino sa nakawan, sa ganyan. Di ba? Parang ginawan, actually, dahil sa social media rin, parang naging entertainment na rin yung politika, no? Pag ganyan, kaya nga ang tangi na lamang na pwedeng sabihin natin nagmamahal talaga sa bansa, na kung hindi sila kumilos, ay wala na talagang yung protector of the people. Oo, kasi hindi sila sakop ng entertainment eh. Kasi itong mga Pilipino entertainment, yun na nga lang, kailangan nito, swift and eksena. Pero, ang kasi nito, nakakaloka ang 2020, actually, yung pangalan nakakaloka na eh. So, 2028, sabi, tumakbo ka na kasi baby girl. 2028, it's going to be tumakbo ka na kasi baby girl. an any level Hindi po, entertainment. wala po akong delusion na ako'y mananalo kung ako'y tumakbo. At ikalawa, bakit ako tatakbo? Kung may gano'n akong pera para tumakbo, bakit ako tatakbo? Hindi ba? Ang sinasabi ko sa inyo, wala po sa eleksyon ang solusyon. Yan lang yun. Pero po, tanong lang po, nasa history po ba natin na outside powers play along with our electoral process? Yes! Yes! So what if po, what if lang naman po ha? What if po that three other forces outside the Philippines will also play chess with our politicians? They don't. It's only the United States. Okay. It's only the United States that will do that. Shit, saan naman to? Because it is only the United States that has an interest in keeping in the Philippines. It wants to keep its bases. Kasi wala na. Nag-expire na ang EDCA. Wala na siya. Expired na siya. So at any moment, kahit sino diyang presidente, they can cancel it. Hindi naman siya na-renew eh. Di ba? Na-renew ba? Hindi siya na-renew. Ang na lang yan, tumatakbo na lang yan kasi is, hindi kasi siya kinancel ni BBM. So thereafter, parang it's just an ongoing contract, no? Until ano? Oo, wala na. Parang, ano ba gusto nila sa Pilipinas? Wala na yan. It's, sagana sila sa corruption. Oh, don't you think ayaw nila ipagpatuloy ang ganyang game? Yun na yung kaya nga nakakalungkot ang Pilipinas kasi dumating na tayo sa ganitong point. Hindi pa to kasi emis pa lang yung level ng politics natin eh. We're striving for Oscar levels. Oo, can you imagine kung sa ibang bansa, actually kung sa ibang bansa nga nangyari, lahat ng mga kaguluhan na nangyari in the last 2 months, hindi natanggal na mga daw. Pero yun na nga, ako I believe that everything happens for a reason. So, ako kasi parang, right now, I feel that given the numbers, it looks like that you're going to continue. But the thing is, why are you going to continue? Baka doon na napupuno ang salop. Tingnan natin. Kailangan punuin mo na sa kasama sa proseso. Oh, girls, can you imagine if ever you survive the Pulveronic issue?
Yeah. Yabang mo. Matiis, no? Yeah. Grabe. Kasi Ang garanti na yabang nila mo. yan ng napakatagal na panahon na sadlak na talaga ang Pinas. Ang yabang mo no, no? Oo, na-surpass mo yung ano. Oo. Paano pag May milestone? video na, no? Na May eyewitness May star Tapos, witness. May nothing star happened. witness, di May ba? star Oo. witness. Tapos yung star witness, hindi na Corroborated. Kahit walang walang witness, may cover-cover. nibig na eh. May Laglag nibig. yung mukha. Kasi Pero alam talaga nila no how power works in the Philippines. And that power continues to work that way. So should have a senatorial lineup. Wala yan. It has never happened in Philippine history na yung lineup na lumalabas sa survey hindi rin ganun ganun din yung nananalo sa election. Wala kang pera, hindi mo kaya mag-campaign, wala kang pera eh. Si Marcoleta nga na napaka-ano eh. Umurong nga siya, si Roque nga, Umurong din eh. It requires Actually, si Attorney Harry Roque, very vocal siya na hindi ako makakatakbo kasi wala akong pera. Uubos na daw sa last election. So- yung mga ano ngayon, hindi lang talaga enough na may pera sila eh. Yung hindi lang talaga nagsastop dyan. Kung pwede, yun nga sabi ni Attorney Trixie na isa sa mga ways na mapipigilan yung revolution. Kaya siguro they're scouring funds from different areas. Kasi as much as possible, kunan nila ng funding yung possible na mag-go against sa kanila. Nakakasad no kasi sa Africa they're already like fighting for their self-determination, and yet us is fighting our own devil. Well, Kaya nananawagan oo. sa mga Wait. meeting. Teka lang ha, I hate to remind you guys, pero 6 6 hours. hours na tayo live. Ayan, parang kailangan na natin matulog. At Sas, mayroon ka pang ano mamaya Oo, meron pa ako mamaya. Pero yun na punta ako dun eh. Dun ako sa venue. marami bang tao sa tingin I mo? don't know, hindi ko alam, hindi ko sure. Pero yun na nga, I think the parting words. Parting words na. I hope na ang may duty to protect the people would know the right thing to do. And we'll do it soon. Di ba? Ako kasi parang, I don't really care kung si Sara umupo dyan o hindi, no? Ang I hope lang sana kung sino man ang pumalit, by hook or by crook, as yung president, yung magiging leader, kung interim man yan or presidente because of voting in 2028, ay magkakaroon ng rational na foreign policy, hindi tayo isasabak sa maging proxy gera ng US. Ikalawa, pupuwagin talaga yung mga predatory elites. Ikatlo, ay ititigil na tong massive corruption. Kaso, Sas, yung mga ganyan, yung somebody who can focus on that, parang bullet points sa sinabi mo. Si Inday lang naman yung capable eh. Well, tingnan natin. Malay mo, may umano dyan. Ako talaga wala akong pakialam kung si Inday yun hindi. Pero kung go ka dyan, na yun yung mga checklist mo, support. Pero kung hindi, bakla maglolokohan lang tayo. It's 2024, and then next year, 2025, that's the first quarter of the 21st century. 2028, ongoing to the second quarter, bakla. Mag-wish na lang kayo sa reincarnation niyo. Magpakabait na lang kayo Bawi ngayon. na lang tayo sa next life. Maganda yung Magpakabait na lang kayo ngayon para sa reincarnation niyo. Mapunta kayo sa bansang namamayagpag pag na-reincarnate kayo at maayos yung gobyerno at maayos yung papalaki yung Punta tayo sa Norway. Hindi mo rin alam. Baka ang Norway pa na mga reincarnate ka, girl. Wala na rin. Kasi reincarnate ka ba sa bansang maayos, matiwansay, at di ba? Bawi na lang sa next life. Bawi na lang tayo sa next life sa'yo. Bawi na lang sa next Alam mo, life. Sas, nalulungkot ako doon sa sinabi mo na yun, nabawi na lang sa next life. Kasi kami na mga nasa abroad, parang feeling namin na naka-escape na kami. Alam mo yun? Naka-escape na kami dyan. Kasi totoo naman, tuwing umuwi naman ako ng Pilipinas, feeling ko nasa past ako. Oo, totoo yun. Kahit saan akong bansang nasa, parang putang ina, parang para ba ako pumunta ng time machine? Punta ako sa past. Aminin yan. Punta ka sa sa lugar na 30 years behind.
Oh, well, you're really even like 30 years behind. Like, girl, magta 25 years the next year. Wala pa rin kayong national ID. Ano papel? Papel pa rin yung ID sa. Walang national ID, Dr. Batu. Joke yung national ID. Hindi nga tinatanggap sa bangko yan eh. Kasi Tsaka Ganito tayo ka-backwards. Ganito tayo ka-backward, oh. Buti na lang yung papel ko na national ID pumasa sa Magbabayad ka Shopee. ng tax. Ganito tayo ka-backward. Magbabayad ka ng tax. Ang tax, merong e-filing. Lahat ng form, online. Pero pag magbabayad ka ng tax, lahat ng final mo online, ipiprint mo para makita ng tao sa BIR na nag-file ka online. Para saan pa yung putang inang e-filing na yan? Wala naman po yung mga record ng putang inang... Tsaka sad Ano lang ba po, no? ini-filing ninyo mga putang ina nyo? Diba? Kasi sinasabi ko na sa inyo, 25 years na next year. First quarter of the 21st century. Ano ba ang na-improve natin in 25 years? Wala. Buti po. So what are you expecting for 25 years given the same kind of politics, eksena? Same thing. So, ito yung next life. Ano, may upuan na yung pila sa mga government offices. Hindi Ha? na lang tayo, may upuan na. Bakla, ako nakatira ako sa Makati nung nandyan ako ha. So yung mga yung PC, ano ba yung PCA, PSA, PSB yung kung ano ng version. PSA. PSA na ngayon. Yung mga satellite office. So may satellite office sila sa Makati. Makati to, Central Business District ng buong Pilipinas. This is in Makati. So, feeling ko naman dalak ako sa Makati, maganda, aircon, ganyan, bongga. Ay, parang kami na sa past session. Alam mo yung, parang bodega yung sa bahay ninyo na nalagyan na kung ano-ano. Tapos may mga electric pan lang, ganyan, na malalaki. Tapos, may mga agyo-agyo, ang dilim, may fluorescent light na puti, parang sabi ko, Parang feeling mo sa baka may mag-grade bigla dito. Buti pa po ang ano. sabi ko, seryoso ba to? Oh, Para I mean, sa backward, alam mo, at sa totoo lang, para ma-realize mo kung gano'n tayo ka-backward, mag-transact ka with the government, any government office. And that's how you're going to realize na, putang ina, walang progreso tong bansang to. Mamamatay na lang tayong ganito. yeah. Alam mo ba, ilang government toilets na ang napuntahan ko, nandyan ako. Sabi ko, Lahat mabanghe. Walang tubig. Walang tubig. ito mas malala, no? Meron Drum yung tubigan. Dok, Pato, may tubig naman. Kanina yung walang tubig. Pero yung tabo, hindi yung tabo man lang, no, formal. Yung pa plastic, pinuto. Tapos yung lisensya nyo nga, driver's license. I just want every Filipino, this is my parting sentence, I just want every Filipino to really reflect. Sa tingin nyo, election yung solusyon? Seriously. Yun lang, o ibang parting words naman. Bilis lang ako, Joey. Ako, ang aking parting words, huwag niyong antayin na ibang tao pa yung gagawa para sa inyo. Yes. Kung if you feel na panahon na para kumilos, you do it. Huwag na kayong mag-antay pa ng iba. No? At syempre, protect the people. Yun lang po. Oo. Totoo. Ako, ang parting words ko, putang ina, nakakabwisit. Walang tawag dito, ang bagal ng plaka, walang national ID, pati yung passport delayed, driver's license nakalagay sa papel. Ina, hindi tayo uunlad. Missile na lang talaga solusyon dito, Diyos me. Napapaisip ko na lang, di ba, para start from scratch tayo, tanginang yan. Tapos dapat yung sa hindi inaasahang panahon, para hindi makakatakas yung mga oligarchs, tsaka lahat ng salot. Sabay-sabay. O, di ba? Ganun Isahan na lang. Isahan na lang. Solusyon to. Buisit. Kakabwisit. Anyway, okay siya, matulog na tayo ha. Bukas na lang. Pasensya na Marima ng traffic. Mag-end live na tayo. Hindi ko na kayo bibigyan ng last words. Magkita na lang tayo next time. Okay? Bukas ulit. Sige, Bukas po. ulit. Okay. Hours na. Bye.